May mga lugar na kahit sa liwanag ng araw ay puno ng dilim at hiwaga, at isa sa mga ito ay ang lumang kapilya sa gitna ng kagubatan. Sa kwentong ito, sundan natin si Tito Rolly, isang manunulat na mahilig sa kababalaghan habang siya'y humarap sa isang multo na may matinding hiling. Habang nag-iinspeksyon sa kapilya, biglang nagbago ang lahat at natagpuan niya ang sarili sa isang silid na puno ng mga boses na umaalingaw-ngaw. Ano ang lihim na dala ng multo ng madre at paano ito magbabago sa buhay ni Tito Rolly? Sana po ay mapili ninyo itong kwento ng tito ko na si Tito Rolly. Mahilig sa kababalaghan si Tito Rolly. Tuwing may family reunion kami, siya yung laging may dalang nakakatakot na kwento. Writer kasi siya at isa sa mga libro na sinulat niya noon ay tungkol sa mga kababalaghan sa Pilipinas. Pinuntahan niya talaga yung mga lugar na may kababalaghan para sa libro na yon. Isa sa mga lugar na napuntahan niya ay isang lumang kapilya sa probinsya. May nakapagsabi raw sa kanya na may multo raw doon na nagpapakita. Kaya syempre, na-curious si Tito Rolly. Pinuntahan niya yung kapilya. Nakipag-ugnayan siya sa isang kakilala ng kakilala na ang pangalan ay Berto. Si Berto raw kasi yung nakakaalam kung saan matatagpuan yung kapilya. Malayo pa raw sa kabihasnan yung kapilya. Kailangan pang maglakad ng ilang oras para marating yon. Pero sabi ni Tito Rolly ay sulit naman yung lakad kasi maganda raw yung lugar. Nasa gitna ng kagubatan yung kapilya, lumang-luma na talaga yung hitsura, halatang hindi na napapasyalan ng mga tao. Pagpasok daw ni Tito Rolly sa kapilya, para bang may yumakap sa kanyang malamig na hangin. Nagtayuan yung mga balahibo niya, parang may nagmamasid sa kanya sa dilim. May kasama raw na takot yung lamig na naramdaman niya. Kahit na tirik yung araw sa labas ay madilim sa loob ng kapilya. Nagsalita si Berto at sinabi na noong bata pa raw, ito ay pinupuntahan niya yung kapilya. Naglalaro raw siya doon. Minsan ay doon na rin siya natutulog. Hanggang sa isang araw ay nagpakita sa kanya yung multo. Nagtago raw si Berto sa likod ng altar, nanginginig sa takot. Pero kahit anong gawin niya, nakita pa rin siya ng multo. Kaya takbo siya ng takbo palabas at mula noon ay hindi na siya bumalik sa kapilya. Si Tito Rolly naman ay nag-iinspeksyon sa loob ng kapilya. May mga bagay siyang tinatanong kay Berto, pero si Berto raw ay tahimik lang at parang hindi siya naririnig. Biglang umihip yung malamig na hangin, nawalan ng balanse si Tito Rolly at nahulog sa sahig. Parang lumulutang siya sa dilim. Pagmulat niya, nasa isang lumang silid na may mga upuan. Hindi niya alam kung paano siya napunta doon. Bigla niyang narinig yung mga boses na kumakanta ng mga himno, parang mga boses na galing sa ilalim ng lupa. Nakakakilabot yung tunog, parang umaalingaw-ngaw sa buong silid. Tumayo raw siya at tumakbo palabas. Pero hindi siya makalabas dahil nakasara yung pinto. Sinisipan niya yung pinto habang tinatawag si Berto. Doon niya na-realize na ginamit lang siya ni Berto bilang pahiin para sa multo. Sinara siya sa loob ng kapilya. Nung mapagod na raw si Tito Rolly sa kakasipan ng pinto, ay umupo na lang siya sa sahig. Naghihintay siya ng mangyayari. Doon niya napansin na may mga taong nakaupo sa mga upuan. Hindi niya raw alam kung saan nagmula yung mga tao na yon. Pero nagdarasal sila at kumakanta ng mga himno. Nagtakip na lang ng mga mata si Tito Rolly at nagdasal. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na ganon. Pero nung dumilat siya ay mag-isa na lang siya sa silid, tumayo siya at lumabas. Doon niya nakita na nasa gitna siya ng kapilya. Nagtaka siya kung paano siya nakarating doon. Nung biglang may lumabas na puting anino sa altar. Lumalapit sa kanya yung anino, pero hindi siya makagalaw sa sobrang takot. Nung malapit na raw yung anino sa kanya ay nagsalita ito. Madre raw yung anino at sa kapilya na yon siya pinatay. Nung marinig ni Tito Rolly yung boses ng madre ay nawala raw yung takot niya. Malungkot daw kasi yung boses ng madre.
Kinwento ng madre na ang pumatay sa kanya ay yung mismong pare ng kapilya. Buntis daw kasi yung madre sa anak ng pare. Natagpuan yung bangkay ng madre na nakalibing sa ilalim ng altar. Pero hindi yung pare ang nakasuhan sa krimen dahil nakatakas na ito. Ang hiling ng madre ay mabigyan siya ng katarungan at kapayapaan na matagal na niyang inaasam-asam. Para sa kanya, yun lang ang paraan para makahanap ng katahimikan. Kaya naman nagpapakita siya sa mga tao na pumupunta sa kapilya para iparating ang kanyang kwento. Ang problema lang ay natatakot yung mga tao na magkwento tungkol sa kanya dahil baka hindi sila paniwalaan. Kaya naman ang pakiusap ng madre kay Tito Rolly ay ipagsabi niya ang kwento ng madre. Kinabukasan ay natagpuan si Tito Rolly na wala na sa kapilya, pero naiwan niya yung mga notes niya tungkol sa madre. Si Berto naman ay takot na takot, parang hindi na siya mapakali. Hindi na siya bumalik sa kapilya, kahit mapadaan lang sa lugar na yon. Nanginginig na siya sa takot, kumalat yung kwento ng madre sa mga tao at nagbigay yon ng babala sa mga gustong pumunta sa kapilya. Sa kwentong ito, natutunan natin na hindi lahat ng sikreto ay dapat manatiling nakatago, lalo na kung may katarungan na dapat makamit. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan baka sa susunod na pagbisita mo sa simbahan, may multo ring gustong magkwento.